Sinampahan na ng reklamo ng Bureau of Internal Revenue ang mag-asawang Janet at Jaime Napoles dahil sa hindi umano pagbabayad ng mahigit 60 milyong pisong buwis. Pero ayon sa kampo ni Napoles, misdeclaration lang ang nangyari daw. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Sa investigasyon ng BIR, hindi umano nagbayad ng tamang buwis ang mag-asawang Janet at Jaime Napoles mula taong 2004 hanggang 2012. Sabi ng BIR, may mga ari-ari ang nabili ang mag-asawa pero hindi nila ito idineklara sa iilang income tax return na na-file nila. Kabilang sa mga ito ang mga condo unit, lupain sa iba't ibang probinsya, mga mamahaling sasakyan at mga insurance policies. Hindi pa kasama sa naimbestigahan ng BIR ang nakapangalan sa mga anak at ilang kamag-anak. This case is only filed based on properties that are in their name. So this is the first stage. Sabi ng BIR, ang tax liability ni Janet Lim Napoles na ang deklarasyon sa kanyang ITR ay sole proprietor of merchandising goods na sa halos 45 million pesos mula taong 2004 hanggang 2012. Ang asawa naman nito, mahigit 16 million pesos ang isinampang tax liability. Retired Marine officer ang asawa ni Napoles at wala itong idineklarang trabaho sa BIR. Hindi rin nakadeklara sa ITR ng mag-asawa ang sinasabi nilang coal business sa ibang bansa na anilay source ng kayamanan nila. Sa investigasyon ng BIR mula taong 2004 hanggang 2012, 2 beses lang nag-file ng income tax ang itinuturong utak ng 10 bilyong pisong pork barrel fund scam. Noong taong 2004, nagdeklara siya ng 195,800 pesos na kita. Noong taong 2008 naman, mahigit 100,000 pesos. Ang asawa niya namang si Jaime, taong 2009 lang nag-file, 0 pesos pa ang idineklara nito. Ito ay sa kabila ng pagbili umano ng mag-asawa ng mga ari-arian noong mga taong iyon. Pinakamalaki ay noong taong 2006 kung saan 22.29 million pesos ang nabiling ari-arian na nakapangalan kay Napoles pero walang binayarang income tax. 2009 naman nung may pinakamahal na ari-ariang nabili si Jaime pero ang deklarasyon niya sa BIR wala siyang kinita. Ang sabi ng abogado ni Napoles sa panayam ng News to Go, misdeclaration lang ang nangyari. This is a simple case, she says, of misdeclaration, failure to file statement, or accurate statement, or evasion of taxes. No, that will be addressed in due time when she receives the complaint. She has always said, and we have always advised her and all our clients to pay the right taxes. It's as simple as that. Ayon sa BIR, iniimbestigahan na nila kung may mga ari-ari ang nakapangalan sa iba pang miyembro ng pamilya Napoles, pati na rin ang mga kumpanya nila, kabilang ang JLN Corporation, iniimbestigahan na rin. A lot of the property, if you look at it, are registered first, no, in a corporation. So you have to investigate the corporation. No? And some of the property naman are not registered in her name. This amount is just a preliminary amount. It can keep on growing. Pero sa affidavit ng isa sa mga whistleblower na si Marina Sula, sinabi niyang pinipeke daw nila ang income tax return ng JLN. Sabi ni Sula na dating empleyado ni Napoles, taon-taon mula noong taong 2000, nag-iimbento raw sila ng sales figures ng kumpanya, pati na rin kung magkano ang dapat nilang bayarang VAT at iba pang tax. Ang mga ITR daw ng JLN, pinipirmahan ni Ben Harluy sa ngalan ni Napoles. Kanina sa pagdinig sa Senado, sinabi rin ni Sula na gawa-gawa lang nila at peke ang ibang resibong ginagamit nila. Meron po siyang mga pinaggagamitan na kailangan na yung resibo. Nagpapagawa po siya ng peking resibo. Kaya po minsan nagpapagawa po ng resibo na peke. Yun na pong ginagamit nilang ibinibigay nila sa agency. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras.